Hello mga paps, welcome back ulit sa ating panibagong YouTube video. So mga paps, naranasan nyo na ba na habang nagda-download kayo sa Play Store ay nag-crash yung Play Store nyo palagi? Or naman, na-try nyo na ba mag-download sa Play Store na puro pending lang, so hindi kayo nakaka-download kahit meron naman kayo internet? Huwag kayo maglala sa video na ito mga paps, tuturuan ko kayo kung paano maayos yung solusyon na yan, kung bakit hindi kayo maka-download at bakit nag-crash yung Google Play Store nyo. So minsan nararanasan natin yon, lalo na kung kailangan natin mag-update ng mga importanteng application natin, nag-crash po siya. So paano ba natin masolusyonan yon? Una-una, open natin yung Play Store. Pag nandito na kayo sa Play Store mga paps, i-click nyo lang itong logo nyo rito, ito, and then scroll down nyo lang at makikita nyo po itong settings. Ito, i-click nyo lang yan, and then meron kayo makita rito general work na wag nyo nang pansinin yan. I-click nyo po itong about, tapos scroll down, meron po kayo ditong makikitang Play Store version. Okay, so i-click natin yung update. At ayan, kung makikita nyo rito, yung Google Play Store ko is up to date. Ibig sabihin, pag ganyan nagpakita, nasa latest version na po ang inyong Google Play Store. Kaya kung hindi pa po updated yung Google Play Store nyo, i-update nyo na po mga paps para hindi po nag-crash yan at para maka-update at maka-download po kayo ng maayos, okay? So, i-click lang natin yung understood. At dagdagan na rin natin to guys, no, para sulit naman yung video yung panonood nyo. So, halimbawa gumagamit kayo ng data o kaya naman naka-wifi kayo, guys, kailangan nyo rin to i-turn off kung nagtitipid kayo ng mobile data nyo, kasi baka iba sa inyo hindi pa alam. Pero alam ko halos lahat kayo alam nyo to. So click lang natin yung logo, and then pumunta lang kayo dito sa settings ulit. Malaking bagay ito para kahit paano is makatipid po kayo ng inyong mobile data o yung mga nakapacket wifi, kasi di ba may limit, kasi iba nag-auto update, sayang din naman. So pumunta lang kayo sa general, ay mali, hindi, wait lang guys sana ba yun, settings, authentication, hindi, network preference, ito. So i-click nyo itong network preferences, and then meron kayo makita rito mga ito, auto update apps, auto play videos. So gagawin natin, i-click na muna natin itong auto update apps. Kung makikita nyo, naka-auto update ako. Ako pa pala, naka-auto update pa. So di bali, naka-fiber naman tayo. So kung napapansin nyo, over wifi, kasi kung sa inyo, kung naka-data kayo, obligado yan yung nakapilig, lalo na pag hindi nyo pag ginagalaw. So ang kailangan nyo lang gawin dito para hindi siya mag-auto update, para hindi makain yung data nyo nang hindi nyo nalalaman, i-click nyo lang itong don't update apps, click nyo okay. Tapos sumunta ka lang dito sa auto play videos na rin, and don't play auto videos, click nyo yan, and then i-click nyo okay. So yun yung way para kahit paano is makatipid po kayo ng inyong data or packet wifi, and then pahabol na rin para makatipid pa kayo ng inyong mobile data and then packet wifi. Kung halimbawa nakaload lang kayo ng 2 gig per day, pag nanonood kayo sa YouTube guys, wag kayo sagad yung quality, kasi ibang quality merong 1080p tas 60 fps. Kung kaya naman na, kung malino naman yung mata mo, mag-adjust ka na, kahit gawin mo na lang 480p, malino naman na yun, lalo na pag nanonood ka sa YouTube. Pero kung unlimited naman gamit mo, sagad mo na, wala namang problema doon. Okay, so malaking bagay po yun. At ito kasi guys, questionnaire ko na rin po to sa inyo, kasi iba kasi sa atin di pa alam, lalo na tong pag-update sa Play Store, kung paano i-update to the latest version. Alam ko marami pang hindi nakakaalam dito. Ano ba dapat kong ituro? Total dito na rin tayo. Kung ayaw nyo rin pala maistorbo guys, kung halimbawa nag-scroll ka dito sa phone nyo, di ba karamihan sa phone natin may mga nagno-notify dito. So halimbawa yung Facebook o kaya Messenger, naabala ka kasi laging nagpa-pop up yung notification. Pagka-open mo pa lang ng data, pagka-open mo ng wifi, matagal mo lang hindi in-open yung Messenger, parang Armalite na naglalabasan ng mga message. So paano ba may iwasan yun kung ayaw mo istorbo? Ang gawin nyo lang, pumunta lang kayo sa settings, pumunta lang kayo sa apps. Kunwari Messenger ang sample natin, punta ka sa apps guys,
Wait lang natin. Wait lang natin guys. Okay. So hanapin natin yung Messenger. Click nyo. And then pumunta kayo sa part ng notification. Kung napapansin nyo, naka-off ako kasi ayaw ko na istorbo eh. Lalo na minsan nagpa-pop up kasi dito. Medyo nakakaabala. Para sa akin kung sabihin na natin naka-turn on yan. Ang gagawin nyo lang kapag mga paps, para hindi kayo maabala ng Messenger, kung hindi kayo fan ng mga ganun, nagpa-pop up or may lumalabas dito, i-turn off nyo lang yan. Wala na kapag lalabas. At kung may mag-message sa inyo, hindi nyo na siya makikita, wala na magpa-pop up dito. Kailangan nyo na kapag mismong buksan yung Messenger kung ayaw nyo na-istorbo kayo. Pero kung gusto nyo na ibalik sa dati, di turn on nyo lang po ulit. Ako off lang yan kasi gusto ko ng katahimikan. So, sa Facebook naman, kunwari, ganito ito kasi mga marami nagpa-pop up na notification na Facebook, TikTok. So, TikTok tayo. Punta ka sa notification, ay naka-off din. I-turn off nyo lang kung ayaw nyo maistorbo kayo. Facebook, ganun din. Basta ganun na lang po ang gawin nyo. And then, pahabol na rin sa video na to. Total, pinag-uusapan na rin natin yung mga update. So, baka hindi pa po baka yung phone nyo, check nyo mga paps, baka may latest software update na yan, hindi nyo pa na-update. So, sayang naman. Kasi malaking improvement po yun. Mababawasan yung bug, mababawasan yung paglalag ng phone nyo. So, paano ba i-check kung meron ng latest software update ang phone nyo? Ang gawin nyo, punta lang kasi sa settings ng phone nyo. Sa akin kasi dito mo makikita kuan kasi ako Y9 2019. So click natin system updates. So software update. At ayan, makikita nyo magche-check na po siya ng kusa. Depende kahit ano namang phone ang gamit nyo, lahat naman may ganitong klaseng features. So your software is up to date. Ibig sabihin latest version na yan. I-check nyo lang kung di kayo sigurado. Waitan natin. Your software is up to date. And then goods na yan. And sa mga gusto mag-reformat ng phone, sige, dire-diretso na to. Punta tayo sa system updates ulit. Ito, reset. At meron tatlong uri. Reset all settings, reset networks, and reset phone. Pagka-click mo ng reset phone, ayan na, magre-reset na po yan. Mare-reformat na po yung phone nyo. Okay? Sa mga gusto ng ibenta yung phone nila o kaya kailangan na i-reformat kasi may bibili na ng cellphone nila. So, ano pa ba ang dapat natin i-share? I think yun lang naman. Oo, yun lang naman guys. And ito pa habol. At dito na rin pala guys sa kwan nyo, make sure na yung tawag dito, may features din pala ang settings ng phone natin na dark mode. Ewan ko lang kung meron sa inyo kasi sa akin may dark mode features. Kung hindi kayo fan, kung sumasakit ang mata nyo pag puro white, kung gusto nyo maging dark, pwede naman. So, click nyo lang yung dark mode. Balik natin sa white. Tingnan natin. Ayan. Pag ginawa ko siyang dark mode, magda-dark mode. Ewan ko lang kung meron kayong ganitong klaseng features kasi built-in po sa akin. Pero alam ko, meron sa inyo kasi itong phone ko matagal-tagal na to eh. Kayo pa kayang may mga bago at latest version na phone. So, sigurado meron yan guys. So yun lang yung ating tricks for today. Maraming salamat mga paps. Muli, ako nga po pala si Android. See you in my next video. Babush!